Magandang hapon po. Makapal na abo at nangamatay na mga hayop at pananim ang tumambad sa mga residente sa Albay dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa pag-ulan ng abo, nag-zero visibility sa mga kalsada. Libu-libong pamilya ang apektado. Nakatutok si Jonathan Andal. Dito pwede tayo Ay, dito. Grabe, ang bilis. Para tayo hinahabol. Gumulat sa mga motorista sa Kamalig Bypass Road ang tila pader ng usok at abo nang mag-alboroto ang Bulkang Mayon. Ano? Napakabilis ng gapang, guys. Si Hughes Cooper Kenneth na nagja-jogging doon kasamang mga kaibigan, di malaman ang gagawin. Pag tingin namin sa likod, ang itim na po ng usok noon. Doon na kami nagmadaling tumakbo. While running, actually nag-iisip na po ako ng possible ways kung paano kami makakasurvive noon just in case na maabutan kami. Parang tingin ko anytime lalamunin na lang kami nung ash. Ligtas naman daw silang nakauwi sa tulong ng isang residenteng nagpasakay sa kanila. Maging sa daraga, tanaw ang ragasan ng napakalaking plume o usok. Natakpan na nga ng husto ang bulkan. Ayon sa FIVOX, umagos ang uson o pyroclastic density current sa southwestern slope ng bulkan na epekto ng lava flow collapse. Kinagabihan, halos hindi na maaninag ang paligid dahil sa ashfall. Nasa linya ka pa ba? Grabe, makakapalo na ang abo dyan. Sa Kamalig Bypass, ilaw na lang ng mga sasakyan ang tanaw. Hindi na kinayang alisin ng tubig ng bus ang kapal ng abo sa windshield. Wala na makita. Hindi kaya. Maraming tubig. Maging ang helmet ng rider na ito nabalot ng abo. Grabe, guys. Ang alikabok. Wala nang makita. Tumulong ng mga taga-LGU at BFP Kamalig sa pagmando ng trapiko at pag-alis ng abo sa mga daan. Nagtulong-tulong na rin ang mga residente na basain ang mga sasakyang balot ng abo. Namigay rin ng face mask sa mga residente. Sumabay rin sa ihip ng hangin ng ashfall. Kaya halos mag-zero visibility rin sa bayan ng Ginubatan. Pati mga sasakyan at halaman sa paligid balot ng abo. Ang Ginubatan MDRRMO namigay na ng face mask sa mga residenteng stranded sa labas. Ngayong araw, tumambad sa mga taga-Ginubatan ang makapal na abo, puspusa ng flushing operations ng mga otoridad sa mga pangunahing kalsada. Sa inisyal na tala ng MDRRMO, 41 barangay sa naturang bayan ang nabalot ng abo. Bukod sa ashfall, problema rin ng mga residente ang supply ng tubig sa lugar. Posible kasing kontaminado ang kanilang water source. Titingnan pa natin yung water source nila kung hindi ba apektado nitong ashfall. Tumambad sa mga magsasaka sa barangay Anoling ang ilan sa kanilang alagang hayop na lapnos ang balat at balot ng abo. Grabe. Pati ang kanilang mga pananim na sira ng abo. Ayon sa NDRRMC, nakanapuruhan ng abo ng Mayon ang Ginubatan, Kamalig at Ligaw. Mahigit 30,000 pamilya ang apektado sa tala ng Office of Civil Defense. Nakahanda naman ng DSWD na magpaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa FIVOX, kabilang ang Ginubatan at Kamalig sa mga karaniwang makararanas ng heavy o matinding ash fallout dahil sa Mayon. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nananatiling aktibo ang Bulkang Mayon at muling nagbuga ng abo ngayong araw. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga tinamaan ng ashfall. Ang latest na sitwasyon sa Albay, sa live na pagtutok, si Bea Pinlang. Bea. Ivan, perwisyo sa ilang bayan dito sa Albay ang abo dahil sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Delikado po sa kalusugan natin ang ashfall, kaya doble kayod ang mga otoridad at mga residente para maalis ang abo. Nagmistulang desyerto ang Ginubatan Albay kasunod ng ashfall kahapon. Hanggang kaninang umaga, makulimlim at nabalot ng makapal na abo ang paligid. Ang mga palay na aanihin na sana ngayong linggo, hindi na mapakikinabangan. Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya. Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim. Lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yun nanihin.
Ganito rin ang naranasan sa bayan ng Kamalig. Natabunan ng abo ang mga kalsada, sasakyan, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Bumuga muli ng abo ang Mayon ngayong araw. Humigit kumulang 50 barangay sa Albay ang apektado. Nanuot na sa mga bahay ang abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada. Kailangan namin linisin kasi una-una, may pasyente po ako sa loob, tapos may bata, kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna, tapos saka kami makakagalaw-galaw ng maigi. Mahigit 1,300 residente sa Kamalig ang inilikas ayon sa DSWD. 5 kalabaw at 2 baka na ang namatay dahil sa ashfall. May ilan pang nawawala. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bayan ng Albay na apektado ng ashfall. Hindi pwede yung yagagigan sa tabi ng kalye. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan linisin, tubigan, hakutin. Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bombero para maklear ang abo sa kalsada at hindi na bumara sa mga kanal. Malapit na magtag-ulan, ano yan, bago pa tumigas ng parang simento yung ash na yan, kailangan i-clear na natin yung mga drainage, i-declare na natin. Nagbabayanihan ang mga residente para malinis ang abo. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur. Nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan batay sa abiso ng Department of Tourism. Iba, nakikipag-ugnayan ng provincial government ng Albay sa FIVOX para maaral kung dapat bang palawakin na yung danger zone sa Mayon Volcano at kung kailangan na bang magdeklara ng state of emergency. Ngayong araw po nakaranas ng panakanakang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Albay na ayon sa mga otoridad ay makatutulong para mapabilis yung paglinis ng abo. Yan muna ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa inyo. Bea, yung sitwasyon ng pagbuga ng abo, nagpapatuloy ba rin ba ngayong araw at sa mga susunod na araw kaya? Yung mga normal activities, yung mga klase, yung mga pagbubukas sa mga establishmento, magpapatuloy kaya o kailangan mo nang suspindihin dahil malakas pa rin o marami pa rin ang ibinubugang abo ng Bulkang Mayon? Ivan, sa assessment ng FIVOX ngayong araw, nagpapatuloy pa rin yung pag-alboroto ng Mayon Volcano pero hindi na gaya nung kahapon. Suspendido na yung classes sa private at public schools sa ilang apektadong komunidad dito. Apektado rin yung mga hanap buhay, syempre gaya ng mga hotel dito sa Albay na nag-check out na raw yung mga guests nila at hindi na nagpatuloy pa ng kanilang bakasyon dito dahil nga takot na rin sila na maapektuhan nung patuloy na pagbuga ng abo ng Mayon Volcano. Ivan? Mag-ingat kayo ng iyong team. Maraming salamat. Bea Pinlac.